Hello, ayan na. Good afternoon. And so, uh, for our final topics, magfo-focus tayo sa mga design ng mga connections, no? Okay, so for the finals, ang coverage natin is the connection design, yung mga basic connection, mga welded and bolted connections. Tapos, we'll cover also the what if maging eccentric yung yung loading natin. Tapos, we'll also cover some topics regarding the connection of the column to the foundation, no? So, usually kasi kapagka nagde-design tayo ng column, siyempre kailangan mo i-design yung connection and yung connection ng steel papunta sa foundation is usually through base plates, no? So, di-discuss natin ito in further detail sa mga next topics natin. Okay? And focus muna tayo sa connection design. Okay. And so connections of structural steel members are of critical importance. No? So an inadequate connection, which can be the weak link in the structure, has been the cause of numerous failures. Okay, so kapag nagde-design tayo, syempre it is important to have the proper sizes ng mga members natin. Pero ano kasi, hindi enough na alam lang natin yung size ng member. Dapat pati yung yung size ng connection or yung mga proper connection detail ay magawa din natin. Okay, kasi kapagka tama yung size ng mga members mo pero yung connection mo naman is inadequate, so basically babagsak pa rin yung structure natin, no? And so yun nga ang sabi dito, 'di ba, yung term is pwede siyang maging weak link. Okay, so failure of a structural member is rare. Okay, most of the structural failures are the result of poorly designed or detailed connections. Okay, kasi in practice, medyo madali lang na mag-design ng mga members, no? Kapag nagde-design tayo, halimbawa, you will use ETABS or STAAD para may model siya. Ano lang yun stick-stick lang yun 'di ba? So, as long as marunong kang gumamit ng software, alam mo kung paano siya gamitin ng tama, 'di ba? So, alam mo kung paano maglagay ng loading, tama yung load assumptions, yung criteria mo tama. So, basically, ano lang yun, iteration lang yun ng pagpili ng section na workable, no? And masa-satisfy yung mga criteria natin in terms of strength and stability. Okay, so yun lang, pipiliin mo lang, tapos pagpasok lahat ng mga DCR niya, 'di ba? Okay ka sa mga drift checks, ayun, so okay na yun basically. Okay, so meron ka ng adequate na size. Okay, pero sa steel kasi, bukod sa size ng member, isa din sa mga major na kailangan natin i-consider is the connection design, kung paano mo i-connect yung mga beam to column, etc. etc. Okay, paano mo siya i-detail in a way na magbe-behave siya sa gusto mong mangyari. Okay, if you want it to be a pin connection, kailangan mo siya i-design as a pin connection detail. Kung gusto mo magkaroon siya ng moment capacity, so kailangan mo siya i-detail na magkakaroon siya ng moment capacity. No? So yung difference sa mga yon siguro discuss na lang natin next time. Okay, so for this topic, ang connection design natin is mga simple lang na mga pin connection. Okay, so sa practice, meron tayo syempre mga fixed connection. Okay, so um, merong ano lang 'yun, parang iba lang yung detailing niya, okay? Ibang detail ng pin connection sa fixed connection. So basically, siguro baka mamaya tingnan natin kung mapasadahan natin, okay? Yung difference ng pin and fixed connection before we end this lecture. Okay. Anyway, ayun nga. So, for RCD kasi madali lang kasi sa RCD, 'di ba? So, basically gagawin mo is i-model mo siya, kukunin mo yung size na adequate, then yun na yun, 'di ba? Ang mga connection niya palagi siya naka-fixed, 'di ba? Tapos may mga pin assumption lang tayo kapag mga halimbawa meron kang simply supported beam, okay, mga ganyan. So, ano yun, nagbabago-bago na lang yun sa reinforcements, no? Okay, so pero sa practice kasi 'di ba ang nangyayari kapag RC, ano lang, meron kang member, 'di ba, lalagyan mo ng forma, bubuhusan mo, lahat 'yun puro puro monolithic, 'di ba? Pero kapag steel kasi, 'di ba, meron kang member ta's iko-connect mo siya. Okay, so yung connection kasi nun ano 'yun, yun nga, nagma-matter kasi yung ilang bolts, gano'ng kahaba yung welds, 'di ba, gano'ng karaming bolts, anong size, et cetera. Okay, paano yung layout, 'no? So maraming modes of failure ang steel. Okay, kumpara sa concrete. Kasi ang concrete basta buhusan mo siya ng monolithic, as long as tama yung development length ng bakal mo, okay na yun, 'no? So basically gano'n lang siya. Okay, so kailangan lang ng proper detailing sa concrete. Pero sa steel, 'di ba, so bukod sa proper detailing, kailangan ikina-calculate din natin yung mga connections. Okay? And so
Ayan. In many cases, the connections are not designed by the same engineer who designs the rest of the structure, but by someone associated with the steel fabricator who furnishes the material for the subject. No, so in practice, usually iba ang gumagawa ng design ng pinaka-structure, yung nagsasizing ng mga members, at iba din yung gumagawa ng connection. No? So based on experience din yan, no? Sa previous company namin, no, so ang nangyayari doon, kami yung nagde-design ng mga member sizes, yung size ng column, beam, etc. Tapos, ini-indicate namin kung ano yung mga reaction forces na nakuha namin. Tapos, yung mga forces na yun, kasama yung final framing plan namin, pinapasa namin yun sa ibang company. Okay, tapos yung ibang company na yun, sila ay specialized para mag-design ng mga connection detail. So, sila yung gumagawa nun. So, basically, ibang siya. Although parehas naman na steel design siya, pero ibang skill set siya. Kumbaga, siya, parang specialization. Okay, so merong company na nagfo-focus sa sizing ng pinaka-structure. Meron ding company na nagde-design specifically ng mga connections lang. Okay, so at least that is the setup for US projects. Okay, pero dito sa Pilipinas, kadalasan syempre kung ikaw yung gumawa ng 'di ba, ng project, ikaw na lahat, no? Especially kung maliliit lang yung mga project. Okay, pero yung sinasabi dito na magkahiwalay, usually set up yan doon sa mga international projects, no? Ayan, so ayun lang, para alam nyo lang. Okay, so the structural engineer responsible for the production of the design drawings, however, is responsible for the complete design including the connections. Okay, so ano bang point nito? And so kapag nagde-design tayo, 'di ba, especially kung halimbawa ikaw yung magiging EOR, ikaw yung magsa-sign and seal nun, 'di ba? So dapat bukod sa marunong ka mag-sizing, dapat alam mo rin kung paano siya dinidetail ng tama, paano ka nag-design ng tama. Okay, so it is therefore incumbent, okay, upon the engineer to be proficient in the connection design, if only the purpose of validating a connection designed by someone else. Okay, so kapag ikaw ang UR, 'di ba? Syempre the final responsibility is nasa iyo pa din. Okay, so it is important for us to be able to know how to design the connections, 'di ba? Na in a way na kahit hindi ikaw yung nag-design, okay, so kumbaga at least meron kang feel, 'di ba? Alam mo kung tama yung detail, 'di ba? Nandun ba siya sa mga typical nakukuha natin, mga ganyan. Kumbaga realistic ba yung detail, yung number of bolts, size ng welds, etc. 'Di ba? And so mga ganun. Kasi kapag ikaw ang EOR, 'di ba? So sa yung responsibility. So you have to be able to validate kung realistic yung nakuha na size nung natin, no, sa connection, size and detail ng connection. Okay? And so two types of connections. Meron tayong bolted connection tsaka welded connection. Okay, so kapag sa bolted connections, meron tayong two broad categories of failure. So pwede siyang mag-fail by the fastener. So yung failure ng bolts, mapuputol yung bolts by shearing. Okay, or pwede rin naman na failure by the parts being connected. So yung mga members natin na kinoconnect. Okay, for example, in this case, so sa single shear na to, itong mga to, yung mga plates, so yun yung sinasabi dito na pwedeng mag-fail, no? Yung mga parts na pwedeng mag-fail. Okay, yung mga concepts naman ito, lang na, so sobrang basic lang. Galing lang siya doon sa sa MEC 1 and MEC 3 mo. Okay, yung lang, yung single shear, double shear, mga ganyan. So, tapos ka na dun eh. So, alam mo na rin to, no? So, sobrang basic niya lang. Okay, so kung naiintindihan mo yung force over area, di ba? Stress is force over area, di ba? Tapos naiintindihan mo kung saan siya mag-shear, di ba? So, kaya mong identify kung ano yung shearing area, di ba? So, sobrang simple lang, di ba? Kung paano siya gagawin. Okay, and so failure of fastener. So for example dito, and so failure of fastener by shearing. Paano yan? So shearing stress is force over area. So ano yung resisting area? Siyempre yung area no nag-shear. No, in this case, yung nag-shear is yung bolts mo. Diba? So area ng bolt is pi over 4 d raised to 4. Tapos siyempre multiply mo na lang kung ilang bolts yung pinag-uusapan. Diba? Kung algebraic manipulation mo yan, magiging diba? Force is equal to stress times area. Diba? So itong pi d raised to 4, pi over 4 d raised to 2 or pi over 4 d squared. Okay, so yun yung area na nandito. Okay, ito ay para sa single bolt. Kung maraming bolt, edi lalagyan mo lang ng multiplier. Okay, so yun yung magiging A mo. Okay, total area ng mga bolts. Okay, so lang naman, self-explanatory. Okay, tapos kapag meron pa tayong ibang mode of failure, no? So meron tayong tinatawag na bearing. So basically yung bearing is yung parang parang bumabakat, no?
bumabakat yung bolt natin doon sa member being connected. No? So kung i-zoom in natin ito, makikita mo, 'di ba? Na halimbawa, ito yung ano mo, member mo, tapos meron ka ditong bolt. Kaya pag hinila mo yan pag ganun, ang mangyayari may stress itong contact area na ito. 'Di ba? Kapag ka masyadong malaki yung stresses, ang nangyayari parang ano, napapa-atras itong part na ito. Kaya nagkakaroon ng ganitong umbok, no? Ang tawag diyan is failure, no, by bearing. Okay? So ano lang naman 'to madali lang naman Ang kailangan mo lang ma-identify dito is ano ba yung resisting area, 'di ba? Ano bang resisting area kapag shearing, yung ano, yung ito, 'di ba? Yung part kung saan nagshi-shear, which is yung bolt area, 'di ba? Ano naman yung resisting area kapag bearing. Ano ba yung bearing? 'Di ba yung kapag bumabakat, 'di ba? So yung contact area, saan yung contact area niya? 'Di ba? So diameter ng bolt, 'di ba? Times thickness nung member being connected. Ito yun yung shaded area. Okay? So if na-imagine mo kung paano siya nagre-resist, then madali na lang sa'yo yung the rest of this calculation. Okay, sabi dito, failure of the connected parts. Okay, so bearing strength is independent of the type of fastener, no? Because the stress under consideration is only the part being connected rather than on the fastener. Okay, so for this reason, bearing strength as well as spacing and edge to edge distance requirements, which are also independent of the type of fastener, will be considered before the bolt shear and the tensile strength. Okay, so a possible mode of failure resulting from excessive bearing is shear tear out at the end of the connection element. So ano ibig sabihin nun? So kapag ka nag-fail siya by bearing, ang possible mangyari is, 'di ba, yung ganito itsura niya, no? Parang babakat siya. Ngayon kapag ka tinodo mo pa yan, ano mangyayari? 'Di ba, mapuputol ito, 'di ba? So parang may iwan itong part na to, maano siya. Basically mapipigtal siya, parang ganyan. And so ito matatanggal yun nandito. And so common sense lang naman yan, no? Hindi naman siya mahirap intindihin. Okay, so ito yung itsura na failure surface, tapos i-approximate natin yan as itong part na ito. Okay, for bearing. Okay, and so if failure is idealized, the failure load on one of the two surfaces is equal to the shear fracture stress times the shear area. Okay, so sabi dito, yung Rn, di ba? So Rn na to ay equal sa dito, di ba, by equilibrium. So itong Rn ay equivalent doon sa sum ng dalawang to. So ibig sabihin, bawat isa dito is merong load na equal sa Rn over 2. And saan dapat equal yung capacity nito para maging adequate siya? Dapat siya ay equal sa 0.6 FU LCT. Okay, so ano yun? Yun yung part na mag-shear dito sa part na ito. Okay, ayan, so yan. So basic lang naman yan, di ba? So anong meron ka dito? Meron kang stress times area. Okay, anong area na pinag-uusapan? Ito, yung cross-sectional area dito. Di ba? So ang mangyayari, isipin mo, pag pinutol mo to, di ba? Pinutol mo to, hatiin mo to. Ano makikita mo sa side view? Di ba ganito? Di ba? Na ang L is LC. Di ba? Tapos yung height niya is yung thickness nung plate na pinag-uusapan. Kaya yun, LCT. Okay, so basic lang, no? So common sense lang, area lang siya, no? Ma-imagine mo lang kung ano yung failure plane. So madali mo na siyang ma-identify. Okay, kasi yung stress times area lang naman yan. Okay, and so kung algebraic manipulation natin to, so Rn is equal to 2, ilipat mo sa kabila, so magiging 2 times 0.6, magiging 1.2 siya. Okay, 1.2 FU, that is the stress. Okay, LCT is the area, the resisting area doon sa tear out, no, nung member natin. Okay, and so sabi, this tear out can take place at the edge of a connected part as shown, or between two holes in the direction of the bearing load. Okay, so to prevent excessive elongation of the hole, an upper limit is placed on the bearing load. So bukod dito, sabi, ito daw yung ano, 'di ba? Ito daw yung failure niya kapag nag-bearing. Okay, so meron ka ditong bearing, 'di ba? Tapos kapag tinodo mo nga, ang mangyayari pupunit din dito. Okay, so ito yung capacity na yun para doon sa pagpunit na yun. Okay, pero bukod doon, sabi, meron pa tayong isang upper limit. Okay, sabi dito, para maiwasan daw yung excessive elongation, sabi, gagamitin natin equation na C times FU times DT. Okay, ano naman yung DT na yan? So ito yun, yung contact area na ito. Okay, so yan. Okay, so yan yung resisting area naman natin. Kailangan daw, hindi daw masyadong mag-yield, no? Kumbaga, kung nagbe-bearing siya, syempre sabi natin, 'di ba, bumabakat, 'di ba? Parang ganito 'yan eh. Ito to. Kumbaga dapat hindi masyadong mag-deform ng ganito.
Yung sinasabi niya, hindi dapat masyadong mag-deform. Okay, so paano natin makuha yung capacity nun? Sabi dito, ito, 1.2 tuloy. CFU dt. Okay, so CFU, ito yung stress. dt naman yung resisting area mo. Okay, sabi dito, usually, yung C daw is taken as 2.4. Okay, so this value corresponds to a whole elongation of about 1/4 inch. So basically, when we use C is equal to 2.4. Okay, so basically, ang nangyayari, this capacity will be equal to the capacity na ang mangyari is magde-deform siya to a maximum deformation or elongation of about 1/4 inches, no, or 0.25 inch. Okay, so ayan. So ayun na. So meron ka ng capacity, bearing strength. Okay, ano to? Ito yung capacity niya dito sa part na to. 'Di ba bago siya mag-tear out? Tapos ito naman yung capacity niya to limit the maximum elongation ng hole to 0.25 inches. Okay? Ayun lang. So meron kang Rn that is nominal. So kapag ang tanong sa iyo is LRFD, di ba? So gagawin mo, i-multiply mo lang siya sa phi. Ang phi natin for the connection is 0.75. Kapag ASD naman, ang gagawin mo naman is i-divide mo siya ng 2. No? Okay, so sabi natin magkapamilya yan, di ba? So 0.75, kapartner niya is divide mo siya ng 1.5. So makuha mo yung 0.5 Rn. Okay, so yun yung failure nung member natin, no. So pwede siyang mag-tear out, pwede rin na magkaroon ng very large deformation dun sa hole niya, no, which is parehas ayaw natin. Okay, next na mode of failure natin is the shearing. Okay, so shearing ng bolt naman. Okay, sabi dito, while bearing strength is independent of the type of fastener, shear strength is not. Kasi nga yung shear strength ng connection mo ay nakadepende sa kung anong bolt yung ginagamit, di ba? Anong bolt, ganong karami ng bolt, di ba? Yung sinasabi natin. Okay, sabi dito, force is equal to stress times area, di ba? So the capacity is basically ganun din, stress times area, di ba? So ngayon, ano yung stress capacity niya? Okay, sabi dito, okay, FNV is based on the ultimate tensile strength or tensile stress of the bolt with several modification factors. Okay, ano yung mga factors na kinoconsider natin? Sabi, the ultimate shear stress is taken as 625 pala, 0.625 times the ultimate tensile stress. Okay, so sa bolt properties kasi ang nangyayari, binibigyan tayo ng capacity. No? So yung capacity na yun usually in terms of FU, no. So ang nangyari, etong 0.625 para siyang safety factor, parang ganun, reduction factor. So basically hindi natin ginagamit, no, hindi natin ina-assume na maabot niya yung 100% ng specification niya. Okay, although probably syempre maabot niya, yun yung specs niya, di ba? Pero yung ginagawa natin, nire-reduce natin, no, para factor of safety. Okay, tapos sabi meron tayong additional factor na 0.9. Sabi length factor of 0.9 for connections no longer than 38 inches. Okay, so if the connection is not more than 38 inches, which is usually the case, so ang gagawin mo, bukod dun sa 0.625, i-multiply mo pa siya ng 0.9. Okay, sabi dito, if the threads are in the place of shear, reduction of the bolt area is accounted for by using 80% of the nominal bolt area. Okay, so bukod doon sa 625, bukod doon sa 0.625, bukod doon sa 0.9, meron ka pang isa pang multiplier. Ano sabi? 80% lang daw yung ginagamit natin kapag, ano yung kapag na yun? Sabi halimbawa, ito yung plate, di ba? So may dalawa kang plate. Kunyari, i-connect mo yan by bolts. Di ba? So meron ka ditong bolt. Okay, ito yung body ng bolt. Tapos dito may nut ka dito. Di ba? Tapos halimbawa, yan, kunyari full thread yan. Yung parang sa screw. Yan, di ba? Sabi, kapag yung shearing area mo, di ba, tinamaan yung part kung saan meron kang thread, di ba? Yung area na to kasi, di ba, yung nominal diameter kasi niyan, di ba, para magawa mo yung parang screw, yeah, mangyayari mababawasan yung area mo kasi nga parang tinapyasan yun para magawa yung parang para magkaroon siya ng ngipin. Okay? So dahil doon sa reduction na yun para magkaroon siya ng ngipin, 'di ba, yung parang screw niya. So ginagawa natin para ma-account yung reduction ng area na yun, nagdadagdag tayo ng additional na multiplier. Okay, ang ginagawa natin, we assume that the area dito is 80% lang, no, nung nominal area niya. Okay, ano yung sabihin ng nominal? Yun yung theoretical.
Okay, so basically, 80% lang ng area yung ginagamit natin. Okay, so kung pagsasama-samahin natin lahat-lahat ng nandito, okay, so 0.605 times 0.9 times 0.8, okay, ang capacity natin is 0.45 FU. Okay? Again, yun lang, simple lang, 'di ba? So meron ka ng capacity. Okay, so sabi kung gusto mong makuha yung shear stress niya, so basically multiply mo lang ng 0.45 yung FU natin. Okay, so tandaan niyo na lang kung para saan 'tong mga 'to, 'di ba? Yung mga factors na yan. Okay, so halimbawa ito, madali lang ito. Okay, so determine the strength of the connection based on the bearing and shear, no? Use A307 volts. Joke lang, ito pa rin tanong. Okay, use A307 volts. Okay, so solve na muna natin based on bearing. Okay, so ano yung mga ano natin, capacities. Sabi, una, meron kang tawag dito, capacity based on bearing, no? Na yung ano, elongation muna ng hole. Okay, ano yung capacity para doon? Sabi, 2.4 FUDT. Okay, so galing yun dito sa formula na nandito. Okay, 2.4, ito yung lagi natin ginagamit. And again, this is equivalent, no, sa pag-limit ng elongation to 1/4 inch, no? Pag-limit ng elongation ng hole to 1/4 inches or 1/4 inch. Okay, so ayan, so 2.4 times FU. Okay, so given naman dito yung FU 60 KSI. Ba't ganito to? Teka lang. Ay, hindi, sorry. Ito yung pinag-usapan. Itong FU kasi para sa bolt ito, no? Itong FU na nandito, ang pinag-uusapan natin dito is yung ano, yung plate, 'di ba? Kasi yung plate yung bearing dito, 'di ba? Yung plate yung magkakaroon ng elongation, yung plate yung magkakaroon ng tear out. So yung stress na gagamitin mo is para doon sa plate. And ano daw yung specs ng plate natin? Sabi A36. Ano bang property ng A36, 'di ba? Fy is 36, Fu is 58, kaya 58 yung nandyan. Okay, so 2.4 times 58, yun yung stress. Ano ngayon yung area? Okay, sabi natin the area for the consideration of bearing, di ba? Na ililimit natin elongation ng bolt. The area is equivalent to the contact area, di ba? So ito yung diameter ng bolt, di ba? Tapos ito naman yung thickness nung member natin. Okay, so ito yun. Basically, rectangle lang naman yan. So, sobrang simple lang yan, di ba? Kayang-kaya mo yan. Okay, so ang diameter ng bolt natin, sabi dito, nasa figure 3/4. Ayan, so kaya may 3/4 ka dito. Tapos, ngayon, anong tanong dito? Okay, so anong thickness ang gagamitin mo? Yung gusset plate or yung plate na nandito? Gusset plate o yung plate na tension member? Okay, yung gusset plate natin is 3/8. Kapag sinimplify mo yan, ginawa mo decimal form, magiging 0.375. Kapag ginawa mo naman yung plate natin, so yung plate natin is 7/16, that is 0.4375. Okay, so sino muna magfe-fail doon by bearing? Di syempre yung mas manipis, di ba? Mas manipis, mas maliit yung capacity. So doon siya mag-govern, di ba? So we will choose the lower value, di ba? So the lower value is 3/8, kaya 3/8 yun nandyan. Okay? And so ganoon lang siya, so simple lang. And so ngayon, considering the other mode of failure, ito naman yung yung tear out, shear tear out, yung what if maputol yun nandito, di ba? So ganito siya. So matatapyas tong part na to, yung ginawa nating blue. Okay, so ano daw capacity niyan? Sabi dito, meron kang 1.2 FU times LCT. Okay, LC is the length of the connection. So dito yun, di ba? Tapos thickness yung yung kasi dito yun di ba? Ito, okay. Ito naka-horizontal, yan yung yan yung length ng connection na magfe-fail, di ba? Tapos thickness, yun nga, thickness ng nung magfe-fail na connection, di ba? So, dalawa kasi pwede mangyari diyan, no? Pwede mangyari ay yung sa gusset plate mag-fail or pwede rin na yung tension member yung mag-fail. Diba? So, consider natin yung outer bolt muna. Outer bolt, dito outer bolt. Okay, outer bolt, outer bolt. Okay. Kung i-consider natin yung tension member, ito yun eh. Dito siya mag-shear tear out. Diba? Ang length nito is, anong length niyan? So, 1.5. Diba? Ito yun, no?
1.5 minus half ng bolt. No? Half ng, tawag dito, ng butas ng para sa bolt. No? So, half ng hole pala. Half ng area, half ng diameter ng hole. Okay, so nakita mo dito, 1.5. Okay, so ito yun. No? Okay, 1.5, di ba? Minus half ng diameter ng hole. Okay, so ang diameter ng hole is, sabi dito, 3/4 ang bolt, di ba? Tapos magdadagdag tayo ng allowance na na 1/16. Okay, so 1/16 times 1/2 kasi nga kalahati lang i-consider. Okay, so para dito sa connection design, di ba? Kung naalala mo previously, ang ginagamit natin na na allowance sa butas is nasa 1/8. No, so for this connection design, para dito ang gagamitin natin is 1/16. Sa tension member kasi natin 1/8 gamit, di ba? So dito ang ginagamit natin is 1/16. Okay, yun yung allowance natin para sa bolts. Okay, so yan, tandaan no, dito hindi tayo naka 1/8, naka 1/16 tayo dito. Okay, yun lang. So pero same idea pa rin naman, no? Same idea doon sa diniscuss natin last time nang nangyari, 'di ba? Para maipasok mo daw yung 3/4 sa bolt, 'di ba? Kailangan ng konting allowance. No, hindi pwedeng saktong-sakto lang kasi dapat meron kang parang tolerance, no? Na alam mo naman hindi siya kayang i-perfect, 'di ba? Okay, so dapat meron kang konting allowance. And sabi ang allowance is 1/16. Again, 1/2 dahil kalahati ng bolt yung nabawas, 'di ba? So kung titingnan mo kasi, 'di ba? Yan oh. Ito yung 1/2 eh, 'di ba? Ang resisting area mo ito lang naman eh, 'di ba? So ibabawas mo 'to, 'di ba? Babawas mo yung part na yan, no, as the resisting area, no, nung sa shear tear out. Okay, so yun, kaya meron ka 1/2 dito. Okay, so length times thickness. Ang thickness ng pinag-uusapan is, in this case, meron ka nung plate. Ang thickness ng plate mo is 7/16. Okay, so meron kang 7/16. Tapos sabi mo, sir, bakit nakalagay dyan 3/8? Oh, kasi meron ka pa nung isa. Okay, ito naman yung isa pa. Okay, kumbaga, nasa likod kasi ng gusset plate kaya ang pangit i-drawing eh. Pero ito yun. Okay, ayan dito. Okay, yan yung pinag-uusapan natin. Yan, so kung consider natin 'to, yung length niya gano'n din naman, 'di ba? Same lang naman, 'di ba? So 1.5 din 'yun. 1.5 tapos same lang naman ang bolt diameter, so minus gano'n din, 'di ba? So minus same lang ng hole diameter. Hole diameter is ito din, 'di ba? So isang butas na 3/4 plus 1/16 times 1/2 kasi kalahati nga ibabawas mo. Tapos mu-multiply mo siya sa thickness ng gusset plate mo, which is 3/8. Kaya nakalagay yan diyan. Okay, again, dalawa yung magiging mo, no, dalawa yung magiging capacity mo. Meron ka para doon sa tensile member, meron ka para doon sa gusset plate. Okay, in this case, ang nangyari, parehas lang sila ng edge distance, 1.5, 1.5. Kaya ang nangyari na lang, pinili mo na lang kung ano yung mas manipis. Okay, ang mas manipis is yung 3/8. Okay, pero sabihin, sir, what if hindi siya parehas ng edge distance? What if, ito, kunyari, naging 3. Okay. What if naging 3 yan? So, ang mangyari dito, para do sa plate mo, okay, magiging 3 minus yung butas, di ba, kalahati ng butas. Okay. So, yun yung length niya. Tapos, multiply mo to sa thickness niya na 3/8. Okay. Sa kabila naman, 1/2 lang, di ba? So, 1.5, sa 1/2 tuloy, 1.5. 1.5 minus kalahati ng butas, di ba? Times, ito, ang thickness naman nito is 7/16. Okay, so dalawa ang magiging capacity mo, di ba? Kasi hindi mo alam kung sino mag-govern doon sa gusset plate at doon sa tension member na plate. Okay, so kapag ganito yung case na magkaiba ng edge distance, edi kailangan nating isolve parehas. Okay, pero kapag kaparehas lang naman, edi syempre, same length, edi mag-govern yung mas manipis na lang. Okay, dito, ganun yung nangyari, kaya isa na lang sinolve dito, ano? Okay, pero again, case to case. Okay, so kapag magkaiba, solve mo parehas. Okay? Yan. So kung gusto mo ng mga additional sample problems, no? So ano na yan, no? Parang bahala ka na sa buhay mo kung paano mo siya didiskartehan. Okay, meron naman mga references sa Clear, no? So check mo na lang. Hanapin mo yung libro ni Segi. So ayun, practicein niyo yung mga sample problems dun, no? Okay, kung gusto niyo ng parang mas complicated na sample problems. Okay, so ayun.
So, meron kang capacity na ngayon. Okay, so this is the capacity, okay, ng shear tear out para doon sa gusset plate natin. Okay, gusset plate yung governing na ano dito, na section. So, ano itsura nun? No? Kapag ka mangyaring tear out na yun, so mangyari dito, itong part na to, matatapyas ito. Okay, so ganun. Okay, so considering the outer bolt yun, ngayon sa inner bolt ito naman yun, di ba? So yung, syempre, yung nasa loob, di ba? So yung um, length na ibabawas mo is the distance of the inner bolt doon sa kasunod na bolt niya. Okay, so basically ito lang yun, yung distance ng mga bolts. Okay, so considering the inner bolt, ganun pa rin, 1.2 FU, so same lang sila na stress. Okay, nag-iiba lang sila doon sa length times thickness. Okay, thickness, syempre, kung anong thickness ng plate mo, yun pa din naman yun, kaya 3/8 pa din yan. Pero yung sa length ng connection, meron kang 3 inches dito. Tapos, babawasan mo siya ng, diba, nasan ba to? Okay, nandito yan eh. Diba yan? So, diba, from the center line, magbabawas ka ng, dito sa left na butas, meron kang kalahati. Sa right na butas, meron ka rin kalahati. So, dalawang kalahati ang ibabawas mo. So, basically, dalawang kalahati is isang buong butas yan. Kaya, wala ka na ng 1/2. Diba? Dito, wala ng 1/2 dito sa baba. Okay, kasi nga, dalawang kalahating butas yun. Okay, so kung isa-solve mo yan ngayon, so 57. So, meron ka ng tatlong capacity, di ba? Meron ka ng capacity para doon sa maximum elongation na 1/4 inches. Meron kang capacity para doon sa shear tear out ng outer bolt. Meron kang capacity ng shear tear out ng inner bolt. Okay? So, ang capacity natin in terms of bearing strength is, syempre, yung pinakamaliit dito sa tatlo. Okay? So, ito yun. Okay, sinasabi natin, oh, sir, bakit shear tear out pinagsasabi mo tapos bearing strength? No, actually, ang nagkukos kasi ng failure nun is bearing. Okay, so anong nangyari nga lang, pag nagsobra yung bearing, edi mangyari matatapyas to. So, ang tawag doon is tear out, di ba? So, shear kasi, napupunit siya eh. No, so, shear tear out yung term. Pero, bearing yung mode of failure. Nakalagay naman dito, ayan, shear tear out. Okay, ayan, so, shear tear out as the result of bearing stresses. Ayan, so yun yung strength mo para sa shear. Okay, so ito yung ibabox mo ngayon. Shear tuloy, yun yung strength mo para sa bearing. So yun yung ibabox mo para sa question na determine the strength based on bearing. Okay, ngayon, determine the strength based on shearing naman. So, ano ba yung nag-shear? Diba? Nag-shear yung bolt. Okay, so stress, diba, times area. Okay, so stress, sabi natin, ito na yung mga factors natin, multiply mo sa FU. Okay, itong tatlong to, pag simplify mo, maging 0.45. Okay, multiply, mukha mo 27 KSI yung ating stress capacity para sa bolt. Okay, so capacity, para makuha yung shear, di ba? So stress times area. So stress times area ng bolt. Meron kang dalawa, ang bolt ay bilog. So pi over 4 times diameter squared. Yan. So diameter given naman 3/4. Okay, the shear strength capacity is 23. Okay. So ngayon, pili ka, anong mas mag-govern, yung 28 o yung 23? Siyempre, common sense, di ba? Kung ano mas mababa, yun yung unang maaabot. Pag naabot niya yun, mag-fail na siya doon. Okay, so yun yung mag-govern, yun yung capacity niya. Okay, so the governing Rn will be 23.856. 856. Okay, so if we want to determine the design strength ng connection natin, so multiply mo siya ng 0.75. Kung kukunin mo naman yung allowable strength niya, di-divide mo lang siya ng 2, or basically parang minultiply mo lang siya ng 0.5. Okay, so ito na yung final answer natin. Okay, so kung tinanong sa'yo yung bearing strength lang, so ito yung ibabox mo. Kung tinanong sa'yo shearing strength lang, ito yung ibabox mo. Pero kung ang tinanong sa'yo is the design strength, no, based on both, so syempre yung governing lang, di ba? So mas maliit. So ito yung ibabox mo naman ngayon. Kung ganun yung tanong. Okay? Ayan, so yun lang, simple lang. Okay, so proceed na tayo sa welded connections. Okay? And so structural welding is the process whereby parts to be connected are heated and fused with supplementary molten metal added to the joint.
Okay, so ginagawa natin sa welding is tinutunaw natin yung metal tapos kinoconnect natin siya by adding yung tinatawag natin na mga filler metals. Okay, a relatively small depth of material will be molten, and upon cooling, the structural steel and the weld metal will act as one continuous part where they are joined. Yun nga. So basically, pag binabald natin, ano siya, tinutunaw tapos yun nga, pagka malamig na, 'di ba, kapag malamig na yung weld, 'di ba? So basically ano siya, parang nagko-combine siya, nagjo-join na siya. 'Di ba? So common sense lang naman 'yun. Okay, so ano, the additional metal, sometimes referred to as the filler metal, is deposited from a special electrode. So yun yung parang bala nung ano, nung weld natin, 'di ba? So usually meron kang ano nun eh, yung parang baril. Tapos meron siyang ano, parang ganun. So siyang alam natin. Weld. Yan, so ay, hindi, dito yung uso sa atin eh. Ito to, yan. So ito yung tinatawag natin na filler metal. So ito yung natutunaw, di nyo natin-deposit dito. So yan siya. Ayan. So, yan, tawag doon ay filler metal. Okay, so sabi dito, deposited from a special electrode. And so ito yung electrode natin. Okay? And so which is a part of the electrical circuit that includes the connected part, no, or base metal. So base metal yung kinoconnect natin. Okay, so the two most common types of welds are the fillet weld and the groove weld. So ito siya, no, ang tawag dito ay fillet, no, fillet weld. Hindi siya fillet weld. Fillet weld. Okay, so bakit ganun? Actually, hindi ko rin alam. Pero yun yung pronunciation nila kapag dinidiscuss nila to, no? So, yun lang, para lang alam mo. Okay, so fillet welds are those placed in a corner formed by two parts in contact. Okay, so kapag ganito, 'di ba, may dalawa kang parts in contact tapos lalagyan mo siya ng weld dito. Okay, tawag diyan ay fillet welds. And so, ayan, groove weld naman ang ginagawa dito ay kinoconnect natin yung ano, yung dalawang parts na merong uka. Okay, so ito. And so meron ka ditong uka. And so tawag dito ay groove weld. Okay? And so, ayan, simple lang. Okay, groove welds are those deposited in a gap or groove, and so yun nga, uka, no, para may gap. Okay, so between two parts to be connected. No, in most cases, one or both of the connected parts will have beveled edges called prepared edges. Yun nga, so halimbawa i-connect mo tong dalawang to, di ba? So kunyari ganyan. So halimbawa ito, dalawang magkaibang plate yan. Okay, so ang ginagawa, inuukan to, di ba? Tapos dito ilalagay yung weld, no? So ayun, parang ganito yan, no? Inukaan nila. Ayan, so ano yung itsura ng fillet weld? So basically, ito yung mga walang uka. So um, yung weld mo is nandito lang sa gilid niya. Okay, so doon sa contact area. So ito. And so pinafuse natin itong part na ito. Okay, ito yung ano natin, pinaka-filler metal. Okay, so tas ito ay connected dito sa member na to at sa member na ito. Okay, so etong dalawang member na to ay hindi connected. Okay, kumbaga yan, ano yan, kumbaga yan, magkaibang metal pa rin yan. Pero doon sa part kung saan may weld, no, doon sila nagfo-fuse. Okay, so the design and analysis of fillet welds is based on the assumption that the cross section of the weld is a 45-degree right triangle. Okay, so ang nangyayari niyan sa tunay na buhay, 'di ba? So ito yan eh, yung parang pa-curve, 'di ba? Pa-curve yan. Yung itsura niya. Okay, pero to simplify, sabi, ano siya, i-assume natin na 45 degree siya. Okay, ngayon, ano ang capacity niya, 'di ba? So ang capacity niya is based syempre doon sa area ng weld. Okay, anong area yung pinag-uusapan? So ito yun, yung failure plane na nandito yung naka-shaded part. Okay, saan equal yung failure plane na yan? Equal yan dito sa tinatawag natin na root. 'Di ba? Yung haba nitong root na to, which is ito yun. And times yung length ng connection. Okay. Yan. So since tawag dito, since hindi kumbaga ito ang size kasi ng weld mo, ito yun eh, yung nasa base, ano, yung W. Pero kasi yung resisting area mo is hindi naman siya W times length, 'di ba? Ito yung W ay nasa baba. W to, W to. Kita mo no, N, W dito, 'di ba? W dito. Pero hindi kasi yun yung ginagamit natin eh. So yung ginagamit natin is yung nandun sa loob, 'di ba? Ito. Okay, ngayon ang tanong, saan equal yun?
Okay. So, kung meron ka ditong 90 degree, di ba? So, meron ka ditong 45. Okay, so 45 to, tas ito 45 din. Okay? So, kung ganun, edi sabihin meron ka ditong right angle, meron ka ditong right angle. So, okay, consider mo to, di ba? So, 45, 90 degrees. Okay, so ito yung W. Okay, ano to? Di ba? Kung algebraic manipulation mo yan, di ba? So, ito ay hypotenuse, ito ay opposite, di ba? So, sine angle, 45 degrees, is equal to opposite, no? So, anong papangalan natin dyan? Wala natin R na lang para root, no? Root over the weld size. Okay? So, kapag algebraic manipulation mo yan, magiging weld size times sine 45. Okay? And yung sine 45 is equal to 0.707. Okay, try mo na lang sa calculus mo, no? And so, ayun pala, throat. Throat pala yung term. Okay, so, palagay dito, ayan, throat. Okay, kaya naging ganyan yan. Okay, and so cosine, bakit cosine? Kasi ito yata yung kinonsider niya. So, 45 degree lang din naman yan. Okay, so pares lang naman yan. Okay, sine 45, cosine 45, pares lang yan. Okay, ayan, so, yun siya. Kaya siya naging 0.707. Kaya yun yung nakalagay sa formula natin. Okay, minumultiply mo siya ng 0.707. Minumultiply mo yung W sa 0.707 dahil hindi naman W yung resisting area or resisting width natin. Okay, so, ano lang, 0.707 niya lang. Okay, which is the size of the throat. Okay. So, standard weld sizes are specified in increments of 1/16 inches. Okay, so unlike yung mga bolt sizes natin na increments ng 1/4, no? So, 1/4 tuloy, 1/8. No? So, ang weld natin ay increments ng 1/16. Okay, so although the length of the weld can be loaded in any direction of shear, compression, or tension, sabi dito, a fillet weld is weakest in shear and is always assumed to fail in this mode. So, for that reason, ang nangyayari, kapag nagka-compute tayo, laging kinoconsider natin ay mga mga shear lang, no? Shear capacity lang. Okay, failure is assumed to occur in the in shear on a plane through the throat of the weld. Ito yung plane of failure niya, no? Yung dito, yung throat, no? Yung throat ng weld. Hindi siya mapupunit if ever mag-fail yung yung weld connection. Okay, and so for a given length of weld subjected to a load P, okay, the critical shearing stress is, and stress is force over area. Anong area? So, ito yung area na yun. Okay? Which is length times width lang naman. Okay, length is L, yung width is ito. Okay, which is not W. Ano siya? Again, 0.707 W. Okay, so ito lang. Itong part na ito lang. No? Ito kasing W, nasa baba. Okay, so kung algebraic manipulation mo yan, so the force is equal to stress times area. So 0.707 FV times WL. Okay, if the weld ultimate shearing stress FNW is used in this equation, the nominal load capacity of the weld can be written as ito. 0.707 times stress times area. Diba? So ang area mo is weld size times the length of the weld. Okay, so the strength of a fillet weld depends on the weld metal used. Okay, so that is a function of the type of the electrode. Syempre, mas magandang type of electrode, di ba? Yung bala niya, mas magandang type nito, di mas malaki ang capacity niya. Okay, so the strength of the electrode is defined as its ultimate strength. Okay, the standard notation for specifying an electrode is the letter E followed by 2 or 3 digits indicating the tensile strength, no, and 2 digits specifying the type of coating. Okay, usually in practice, no, hindi pa ako naka-encounter actually ng in-specify yung type of coating. Siguro depende na to sa site condition, no. Okay, usually kasi in practice what we use is ganito lang. Okay, sabihin natin na E70 XX, no? XX dahil yun nga, sabi dito, strength is a property of primary concern to the design engineer. So, ang concern natin yung unang dalawang letter lang. Okay, yung dalawang letters sa dulo, usually bahala na sila dun, no? Okay, sabi dito, the last 2 digits are usually represented by XX, which is yun nga, para sa coating. Okay, so hindi natin to concern kadalasan. Kapag tayo nagde-design, ang concern natin is yung dalawang letters sa unahan.
Okay, E70 XX is ibig sabihin electrode 70 KSI. Okay? Pwede mo lagyan ng XX, pwedeng hindi. Okay lang, parehas lang yun. Okay? So, yun nga lang, kunyari, kung gusto mo mag-specify ng type of coating, so meron ka lang ditong value ng XX. Okay, pero sa calculation natin, wala tayong masyadong pake doon, no? Okay, so indicating an electrode with an ultimate tensile strength of 70 KSI. Again, ang ibig sabihin ng E70 is electrode 70. Okay, ano yung mga usual na na-encounter natin? Meron tayong, tawag dito, okay, for the commonly used grades of steel, only 2 electrodes need to be considered. So meron tayo ng E70, tapos meron tayong E80. Okay, so kailan ginagamit ang E70? Sabi ito kapag ang steel na kinoconnect natin, ang yield stress niya is less than 60 KSI. So kung less than 60 KSI, usually ito ang ginagamit natin. Okay, kung sakali naman na mas mataas siya sa 60 KSI, 'di ba? Or equal sa 60, 65, 'di ba? Mga ganyan or higher. Ginagamit natin usually is yung E80 naman. Okay? Yan, so saan equivalent yung nominal stress capacity ng weld natin? So sabi dito, the ultimate shearing stress FNW in a fillet weld is 0.6 times the tensile strength. Basically, ganun din, di ba? Parang yung mga usually ginagawa natin no, sa mga previous topics natin, meron tayong nominal tuloy. Meron tayong specs, yeah, parang ganun. Meron kang FY, FU, ganun. Dito naman meron kang FEXX. Okay, so ito yun. Yun yung E70 or E80. Tapos, imumultiply mo siya sa 0.6. No? Yun yung parang reduction factor natin para sa stress lang. Okay? Ngayon, halimbawa, yung ano mo daw, yung load mo daw ay hindi parallel. No, hindi siya parallel doon sa tawag dito sa direction ng weld, no. Kung naka-incline siya ng konti, so imo-modify mo lang daw yung capacity. Okay, magkakaroon ka ng multiplier na to. Okay, tapos ipa-plug in mo lang yung angle na ito doon sa theta. Kumbaga, yun nga, nagbabago ang capacity niya depende sa sa direction ng loading na ina-assume para sa kanya. Okay? Ayun. So, for simple welded connections with both longitudinal and transverse welds, sabi meron daw tayong specification that the larger, okay, tandaan na, medyo kakaiba kasi ito eh, no? Kasi usually kapag meron tayong mga capacity na dalawang limit state, 'di ba, ang ginagawa is pinipili natin yung mas maliit kasi ang idea natin doon is that pag pinili mo yung mas maliit, 'di ba? Yun yung unang maabot eh, 'di ba? So pag naabot niya yun, magfe-fail na siya doon. So wala na siya, 'di ba? So yun nga, sira na siya doon sa certain limit state na yun. Okay? Pero dito sa specific case na to, ito kasi sabi kasi ito ng code. Ngayon, bakit larger? Actually, hindi ko rin sure. Okay, pero since yun yung requirement ng code, sigurado naman meron siyang reasoning diyan. Okay, although sa code kasi hindi niya inexplain kung bakit yun yung requirement, no. Pero again, yun yung nakalagay sa code, so yun yung ifa-follow natin, no. Kumbaga sa kasi yan eh, yung code kasi parang batas kasi yan, 'di ba? So yan yung sinusunod natin na guide. Okay, so for whatever reason, basta ang nangyayari diyan kung ano daw yung mas malaki, yun yung pipiliin. So yun yung fina-follow natin. Okay? So basically, solve mo yung capacity niya dalawa. Okay? Yung una is pag-a-addin mo lang talaga siya. Pangalawa naman is yung parang iso-solve mo siya considering na tawag dito, na mas malaki yung effect, no? Actually, parang i-typo nga dito, eh, no? Ba't parehas yung RNWL? Typo yan, sorry. Ano siya, dapat RNWT yung isa. Okay? Ano yun eh, para sa transverse kasi yun. Yan, sorry, typo lang. So ano na lang no, pagka i-re-upload ko ito, no. So i-correct ko na lang 'yon. So RNWT dapat yung part na 'yon. Okay? Ayan, so anyway, so ito, dapat ito. And so yun nga, una, pagsasamahin mo lang siya. Pangalawa, yung ano naman, yung parang yung meron kang additional na capacity, no? Parang in-amplify mo naman yung effect ng meron kang transverse, no? Dito sa part na ito. Okay, so may times 1.5 ka para sa transverse pero babawasan mo naman yung capacity nung longitudinal. 85% lang gagamitin mo. Parang yun yung idea. Okay, so yun yung mga RN. So nominal yan. So kung gusto mong makuha yung design strength, so multiply mo lang din ulit ng 0.75. Kung gusto mong makuha yung allowable, di-divide mo siya ng 2. Or basically, pwedeng i-multiply mo na lang din siya ng 0.5. Okay, parang kanina lang din.
Okay? An additional requirement, sabi, is that the shear on base metal cannot exceed the shear strength of the base metal. Okay, so ayan, so meron tayong dagdag na calculation. Ano ba, para saan ba yun? Sabi dito, this means that we cannot use a weld shear strength larger than the base metal shear strength. Okay, so the base metal shear strength is the upper limit on the weld shear strength. Okay, so ang nangyayari kasi dito is that hindi kasi proper na, or parang let's say na na it's useless to design or rather it's useless to over design the connection. Okay, kasi kahit itodo mo pa yung weld mo, 'di ba? Uh, say kunyari sa certain, kunyari ito i-weld mo to, lahat to, 'di ba? Ifo-full weld mo. Oh, ifo-full weld mo nga, 'di ba? Pero magfe-fail naman siya by shearing ng base metal, 'di ba? So parang sayang naman yung mga weld na, kumbaga sayang yung capacity ng weld mo, 'di ba? Parang ganoon. Kung magfe-fail lang naman by shearing yung base metal natin. Okay, so parang ganun yung idea niya. Okay, so ayun. Ayun. So, ayan. So, for shear yielding, ito yung capacity natin. So, meron kang stress, di ba? Stress times area, di ba? So, mga multiplier niya. Tapos, shear rupture naman, ayan. So, 0.6 FU A and V. Okay, so, hindi naman binabutasan yan. So, basically, usually yan pa rin yun. Or rather, parehas lang yung AGV tsaka ENV. Okay, so try natin dito, no? Okay. So, a plate used as a tension member is connected to a gusset plate. So the welds are 3/16 inches of fillet welds made with E70XX. So 70 KSI yung electrode natin. Okay, the connected parts are of A36 steel. Okay, assume that the tensile strength of the member is adequate weight. So ibig sabihin, ano kasi ito kapag pinapasol kasi ito kadalasan, syempre titingnan mo rin kung adequate yung plate mo, di ba? Kumbaga, pag nagko-connection design ka, syempre kailangan i-check mo rin kung yung section mo okay. Diba? Kasi okay nga yung connection mo, magfa-fail naman yung pinaka-member mo, edi overall yung connection mo, sira pa din. Okay, so, ayan, piniskip lang sa atin para mabilis daw yung solution, no? So, assume lang na adequate na siya. So, basically, ang i-check na lang natin dito is yung pinaka-weld down. Okay, so determine the design strength of the welded connection. Okay, so para makuha yung capacity, so sabi, Rn, yun yung capacity natin para sa weld. So, RNWL, nominal weld longitudinal. So, ito yung longitudinal weld. Okay, parallel to the longitudinal axis. Okay, so weld size is 3/16. Ang ano natin, tawag dito, ang electrode natin is 70 KSI. 0.6 kasi sabi dun sa taas, 0.6 or 60% lang ng nominal, tawag dito, 60% lang nung 70 KSI ang magagamit natin or i-assume natin na gagamitin natin. Okay, so ang throat size natin is 3/16 times 0.707. Okay, so yun siya. Tapos ang length ng connection mo is meron kang 4 dito, meron kang 4 dito. So basically meron kang 8 inches ng length ng connection. Okay, so ito siya. Okay, so 44.541 kips. Okay, para sa total Rn natin, that is the combination of RNW plus RNT. So ang RNT natin is 0 kasi wala ka namang transverse weld. Ito yung transverse weld, no? Okay, wala namang ganun, so 0. Okay, so to get the design na capacity, so basically multiply mo lang yung Rn sa 0.75. Okay, so ito na. Ngayon, kapag solve mo siya, sabi, yung other consideration natin is the base metal shear, di ba? Sabi natin, parang dapat, bukod do sa weld, syempre yung pinagkakabitan ng weld, adequate din. So, yun yung shearing sa base metal. Okay, so yung metal mismo pinag-uusapan dito. Okay, and the capacity for that is, sabi dito, 0.6 Fy, di ba? Times AGV. Okay, so 0.6, di ba? Fy is Fy ng, di ba? Sabi natin, base metal. Okay, base metal. So ang stress ng base metal natin is stress tuloy ang yield strength ng base metal natin is nakikita A36, di ba? So 36 KSI 'yun. Okay? So 0.6 times Fy. Ayan. Tapos ano daw yung area
ng base metal na mag-shear. Siyempre, kung nasan yung weld mo, nandun siya mag-shear, di ba? Doon nagta-transfer yung forces, eh. Di ba? So, ang area, shearing area ng base metal mo is, pangalan nito, 1/4, kasi yun yung, meron kang dalawang metal, eh. Meron kang metal nung tension member, tapos meron kang metal nung gusset plate. Okay? So, sinong unang masira doon sa dalawa? Kung parehas mo silang 836, 'di ba? Di syempre yung mas manipis, 'di ba? Sino mas manipis? 3/8 o 1/4? 'Di ba? Syempre yung 1/4. Okay? So, kaya 1/4 yun nandito. Oh, pero in case na halimbawa mas manipis to, okay, di yung gagamitin mo. Okay, the length of the connection is the same naman, 'di ba? Same lang for the gusset plate and for the tension member. 'Di ba? Kasi same lang naman sila ng contact area, eh, 'di ba? So, yan. So, 8 lang din ang yung length ng shearing area para sa base metal. Okay, so ganun lang, 'di ba? So, ang fee nito ay 1 para doon sa yielding nga daw, 'di ba? Sabi dito sa taas. Ayan. Okay, shear yielding fee is 1 para sa base metal. Okay, tapos bukod doon, meron ka ring shear rupture para sa base metal. Sabi 0.75 naman, 'di ba? 0.75 times 0.6 FU naman. Okay, ang FU ng 836 is 58. Okay, ano yung resisting area? Ganun pa din. Okay. So, 1/4 times 8. Okay, 1/4 para sa governing thickness, which is the thickness of the tension member. Tapos length naman ng connection is yung 8. Okay, so overall, kung kukonsider natin to, kung natin pinakamaliit, 33, 43, tsaka 52. Obviously, mas maliit yung 33. Yun yung sagot natin. Okay, so modify natin yung tanong, what if naglagay tayo ng transverse dito? So, pag solve natin yan, basically, ganun din, no? Ito, ginawa natin kanina. Okay? So, ang nangyari lang, ito yung longitudinal, ito yung transverse. Okay, so 8 pa rin sa longitudinal, di ba? Ito naman yung transverse, no? Meron kang 4 inches. Okay, so plug in the value, simplify, makuha mo longitudinal 44, transverse 8, ay tuloy, 22. Okay, unang combination, pag-addin mo lang daw silang dalawa, so ang capacity is 66. Pangalawang combination, what if i-amplify mo yung transverse? So transverse times 1.5, tapos i-decrease mo daw yung longitudinal. Okay, so 85% lang ng longitudinal capacity ang gagamitin. Okay, so anong reasoning nito? Actually, wala rin sa code, no? Hindi naman sinabi kung bakit. Okay, sundan na lang natin yung sabi niya. Diba? So, makuha natin ay 71. Okay, ngayon, tanong, ano ang governing? 66 o 71? Okay, again, sabi natin, etong certain type ng calculation na to para sa weld is medyo weird. Okay, kasi ang sabi, ang pipiliin mo ay yung mas malaki. Hindi mas maliit, no? Capacity siya, pero ang pipiliin mo ay yung mas malaki. Okay, so 71 times 0.75 para do sa reduction factor. So, ang governing value is 53. Okay, yun yung capacity natin in terms of weld. Okay? Pero ang ano natin, ang capacity natin for the connection is syempre kailangan mo-consider natin yung iba pa, 'di ba? Ano pa ibang mode of failure? Yung base metal shearing. Okay? So ang base metal shearing natin is basically ganun lang din, 'di ba? Stress times area. Ano ni total area ng shearing? Eh di yung total weld connection na, 'di ba? So 444, so meron ka ditong 12. Ganun din dito. Okay? So, ganun lang din. Ito nga lang ay rupture lang. Kaya naka-58 to. Diba? Tapos, iba ang fee niya kasi nga, iba ang fee ng rupture. Okay, so 0.75 tayo dyan. Okay, pero yung resisting area is ganun lang din naman, di ba? So, 1/4, di ba? Para sa governing thickness. Di ba? Tapos, 12 para sa total length of the connection. Okay, so the capacity is for base metal yielding, 64. Base metal rupture, shear rupture is 78. Okay, so choose the critical capacity. So, pinakamaliit sa tatlo. So, 53, 64, 78. So, the answer is 53. Okay, so basic lang. Okay, so, yan. So, I guess that's it for connection design. So, next topic natin will be the eccentric connections and next yung base plate natin. Okay, so if you have any questions, so discuss natin sa last meeting natin. Tapos para naman sa mga section na wala nang last meeting, no? So tanong na lang kayo tapos discuss na lang natin, no? And so paset na lang kayo ng consultation hours. Okay, so yun na, kung wala na tanong,
Next meeting na lang ulit. Okay, thank you.